unang-una sa lahat, Nico, congratulations for passing the bar exams. Unang-una siguro sa lahat, nasaan ka habang ina-announce yung ano no, yung result at paano mo nalaman na nakapasa ka? Um, Actually, nasa simbahan ako. Nagdadasal na sana pumasa ako. Nung nalaman ko na pumasa na pala ako sa bar exams. Ayun. Tapos syempre nakita ko sa website ng Supreme Court. So, sobrang happy. Pero at the same time, surreal kasi hindi ako makapaniwala na pumasa na nga ako. Mm-mm. Um, Nung nalaman ninyo na nakapasa na kayo, no, syempre nasa simbahan kayo, etc. Anong una yung pakiramdam at sino yung mga una yung tinawagan? Una sa lahat, nagpasalamat ako sa Diyos na tinulungan niya ako, dininig niya yung dasal ko. And at the same time, yung mga taong tumulong po sa akin doon sa preparation ko, doon sa pag-take ng bar exams, my mom, my wife, yung mga teachers ko, yung mga friends ko na tumulong para maging madali yung pagsagot ko doon sa exam. No, if you remember, Nico, no, during the media con nung Anne Mary, I was there, Mm. inaasar ka na Opo. ng press. Sabi, in a few weeks, Yes. magiging abogado ka na raw. Ngayon ba na, of course, you've passed the bar, nag-sink in na yung ganong emosyon na, oh my God, yung role ko sa Anne Mary, abogado, and now ngayon, ganap na akong abogado. Hindi pa. Sa totoo lang, hindi pa siya nagsisink in. Parang nandun pa ako sa state of shock and surprise na, pumasa na ako. So, baka in a few days, baka mag-sink in na siya. Pero today, hindi pa. Siyempre, Nico, alam namin na anak ka na nag-iisang attorney Joji Alonso. May pressure ba on your part to follow her steps? Of course, being a successful lawyer, producer, entrepreneur, or you wanna create your own path then as a lawyer? Siyempre may pressure kasi seasoned lawyer po yung mom ko and at the same time I also have two siblings who are also lawyers. So medyo may pressure. Not naman na sila yung nagbibigay ng pressure sa akin but I put pressure on myself na dapat maipasa ko to na hopefully take one lang and thank God nangyari lahat yun. Is it tantamount to say na your mom and your siblings are your inspiration on taking up law? Of course, kasi nauna na sila eh. So susunod na lang ako. So buti na lang na nakapasa. Kasi syempre nakakalungkot kung hindi. Kaya para dun sa mga hindi po pumasa, kaya niyo po yan. May pag-asa pa po. Yun nga, what took you so long? Kasi alam namin matagal ka ng artista. Napapanood ka namin Mm. sa TV, sa film, sa Mm. teatro. What took you so Yes. long to take up law and to do the bar exams? Actually, I finished uh, my law degree noong 2014. Kaya lang, during that time, I felt na hindi pa ako prepared. And also my mom and my wife were my pillars in life na sabi nila hindi pa ako prepared. So they dissuaded me from taking the bar during that time. So pero nung 2023, nagpaalam ako. Sabi ko, pwede po ba ako mag-take? Sa kanilang dalawa, nagpaalam ako. And they both asked me, paano yung trabaho mo? Sabi ko, pagsasabayin ko po. And I got their approval. So sobrang tuwa ako. So yun, after nun, sineryoso ko, pinagsabay ko yung trabaho at saka yung pag-aaral. At ayun, yun lang yung kailangan ko, yung suporta ng dalawang importanteng tao sa buhay ko. Nung Ah, nangyari na, binigay na nila yung approval, go na ako. dire-diretso na. Ngayon, attorney Nico, anong gusto mo maging specialization sa pag-aabogasya? So far, ang interest ko is labor, like my mom, she's a labor lawyer. And also parang yung intellectual property, parang fascinating siya. Kasi tungkol siya sa copyright, ganun. May kinalaman sa trabaho ko, di ba? Film and TV, mga uh, economic rights, moral rights as an actor, as an artist. So, ayun. Ngayon, Attorney Nico, paano mo gagamitin yung impluensya at responsibilidad mo bilang abogado na no sa propesyon mo rin kung saan minahal ka ng publiko which is ito nga, pag-aartista. Um, Magagamit ko siya kasi meron na tayong Eddie Garcia Law. So, in that aspect, ma-advise ko yung mga kapwa ko artista, mga kapwa ko crew na, ops, ito yung limit natin, ito yung oras natin, hanggang
may karapatan tayo magganito, may karapatan tayo magganon. So, uh, pwede ko silang i-advise na ito yung ito yung pwede niyo i-voice out kasi karapatan niyo to, nasa batas to. Ayan. Oh, that's nice, Attorney Nico. Ngayong abogado ka na, aasahan ba namin maglalaylo ba sa showbiz? Tuloy-tuloy ba? Papasok ka ba sa law firm ni Attorney Joji? What can we expect more from you? Sa totoo lang, meron na akong naka-line up na series. Abangan na lang po natin yung announcement in the recent days. Kasi wag natin pangunahan. Pero meron na po akong series. Tapos meron pa po akong indie movie under Quantum Films. So meron na po. Kaya unahin ko lang muna yung mga commitment na yun. Tapos after that, we'll cross the bridge when we get there. Message of of being of your gratitude and message din sa mga kapwa mo bar passers and sa mga hindi pinalad, no, ano yung magiging mensahe mo? Doon sa mga hindi pinalad, hindi pa po tapos ang laban. Meron pa po uling bar exam at pwede ho natin ulit-ulitin yan. So, aral lang po tayo. Ngayon, pahinga po tayo, iiyak po natin, i-console natin ang sarili natin. Pero tomorrow, let's keep our heads up again and fight a good fight. At para doon sa mga pumasa tulad ko po, congratulations po sa inyo. And gamitin po natin yung nakuha nating lisensya sa tama. Thank you so much, Thank Nico, or you. should we say Attorney Nico Antonio, for your time. And again, congratulations, Attorney Nico. Thank you, Sir Von. Thank you so much for this opportunity.